Okay, at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong araw po ng Disperas ng Pasko. At sabi nga nila ngayon ay 9 oras na lang bago po ang Pasko ngayong taon. At kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong hapong ito sa December 24. At lahat po tayo ngayon ay abalang-abala sa paano natin sasalubungin ng ngayong Pasko. At syempre nais nating pasalamatan ang mga bumubuo ng ating programa. Una sa lahat ang mga taga Philippine Broadcasting Service, sa pangunguna po yan ni Director Bong Aportadera at ni Station Manager Alan Alanige. Kasama po dyan si Sir Ray Sampang at si Sir Maki, at sa technical side po si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy. Ayan, at sa Philippine Red Cross naman po ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson na si Governor Corazon Alma de Leon, at ang iba pang Board of Governors. Kasama po siyempre ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ang ating mga chapter administrators, Board of Directors, volunteers at Red Cross Youth, at siyempre ang ating 143. Ayan. At sabi nga po nila, ayan, ramdam na ba natin ang Pasko? Siyempre, hindi natin pa patatagalin pa at makakasama natin via Zoom ngayong Christmas Eve, at atin din kamustahin ang kanyang kaganapan sa kanilang lugar, sa kanyang tahanan via Zoom, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po. Merry Christmas, ma'am. Yes. Magandang hapon. I'm very pleased to announce na ang bisita natin ay si Father Arlo Yap, Executive Secretary of CBCP, Episcopal Commission on Biblical Apostolate and Parish Administrator of Santo Niño de Violago, Quasay Parish, Quezon City. Kompleto to, no? Pero bukod doon, nagpa-message din sa akin si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. when he wrote, "All praise and honor, glory and power to Almighty God for gifting us His beloved Son, Jesus our Savior, and for choosing this Sunday, the 24th of December, as the eve of His birth. We welcome this most blessed and beautiful day with our 9th and last Misa de Gallo, and with our magnificent and melodious voices, singing with the celestial choir of angels, Halina Jesus, Halina, amidst the splendor of the glorious Advent lights. May these lights illumine our hearts and homes and the whole world when we welcome and receive Jesus, who reassures us with the last of the 7 I am. Amen, amen. I say to you, before Abraham came to be, I am. And so with glowing joy we shout, welcome our Lord Jesus, welcome, stay with us forever. And we pray, Jesus, we give you our all, we give you our life, we trust in you, we submit ourselves wholly to your will, which is love and mercy itself. Amen. At nagpadala din ng message ang ating Secretary General, Dr. Gwen Pang, when she wrote, Dear PRC, volunteers, donors, and partners, we celebrate Christmas with hearts overflowing with gratitude for all that you do and selflessly share with us. We, the PRC, and the millions of people touched by the kindness you shared with us, feel the meaning of Christmas more deeply as we think of how you give so much of yourselves and of your resources to help us in alleviating the needs of the most vulnerable. Merry Christmas, everyone. Yours in humanity, Dr. Gwen Pang, Secretary General, Philippine Red Cross. Ayan. At ngayon, hindi na natin kailangang patagalin pa. Opo. Naka-smile na sa atin. Opo. Si, ang ating suking-suki. Ang ating guest, Father Arlo Yap. Nabasa ko na, Executive Secretary of CBCP. At ang topic natin, tamang wish natin ngayong Pasko at bagong taon. Ano ang wish mo ngayong Pasko?
Go ahead. Magandang hapon po, Vice Chair. At gusto kong tawagin talaga gusto ko mas personal sa akin ng Ate Cora. Yes. At saka Edison, at Merry Magandang Christmas sa inyo lahat. Merry mga, Christmas, Father. Salamat sa sumusubaybay po papapaula. sa amin dito. At talaga nga Salamat naman. actually, malaking bagay sa akin to, napakalaking pribilehyo para sa akin na makasama ko kayo sa Opo. bisperas ng ating Pasko. Maraming salamat po. Gob Cora. Very good. Simulan na natin, no? Kasi ang unang tanong dito, tama ba o hindi ang mga wish ng isang taon ngayong Pasko? Ibig sabihin, hindi lang tayo sa isang araw, gusto na isang taon ang wish natin. Anong say mo? Tama po yun na Ate Cora at Edison. Tama yan kasi sabi nga ano ba yung Edison sinasabing SO? Edison, SO? SO. Hindi po eh. Oh, sana all. Yan ba yung sana all? Sana all. Sana all. Opo. Lahat naman talaga may kanya-kanya mga dahilan para humiling o magano ng wish. At tama rin naman, halos araw-araw pwede tayo mag-wish. Kasi nobody's perfect. Yung wish natin can make us a little perfect, yung mga bagay na kailangan natin. Yun ang mga wishes natin ginagawa araw-araw. At tama po, Ate Cora, yun. Opo, tama po yun. Yeah. Kung natupad naman ang wish, ano ang dapat gawin? At kung hindi naman natupad ang wish, ano naman ang dapat gawin? Pareho eh. Natupad, hindi natupad. Yan, napakagandang tanong po yan. Pagka po natupad ang wish, isa lang po talaga yan. Kailangang magpasalamat sa Diyos. Opo. Ate Cora, alam niyo po sinasabi ko madalas na anyone who thinks, thanks. Anyone who thinks, thanks. Kapag ka nag-iisip, nagpapasalamat ka. Nagpapasalamat, nag-iisip sila. At hindi nagpapasalamat, hindi nag-iisip. Kaya nga, mas maraming wishes na natutupad kapag marunong ka magpasalamat. Opo. Halimbawa, kay Ate Cora, halimbawa, may pinadala sa Ate Cora, Ate Cora, maraming salamat, thank you. Si Ate Cora, the next time, mas magaang ang loob niya na bigyan ulit ako. Halimbawa, kasi nga, nagpasalamat ako. Ang mga wishes po ay binibigyan ng Diyos kapag marunong ka magpasalamat. On the other hand, yung mga hindi nagpapasalamat, yung mga anong dapat gawin pagka hindi natupad yung wish, isa lang din pag-iisip yan. Some other time. In God's perfect time. Kaya nga, Ate Cora, gusto tama ka, Father Arlo, kasi I had surgery June 16. Ang tawag ko doon, heart surgery. 2 veins ay inayo sa akin. And since then, I have been on cardiac therapy. And so I pray a lot. Kasi para sa akin, prayer, ang masasandalan ko lang ay dasal. At talagang, I turned 82 years old this year. At sabi ko nga, ang bait ni Lord, binigyan na niya ako ng extension ng buhay ko. Kaya now that you are with us on tamang wish natin dito, ang sa akin ay pasasalamat dahil naging parte ka din ng buhay ko ng aming office ng Buried Services. 2 beses ka nang nakapunta doon at nagbigay ka ng magandang balita sa kanila. At I cannot thank you enough. Malaki. So ngayon pagpapatuloy natin, siyempre ang message mo from beginning to end, ito yung message na hinihintay ng mga nanonood sa atin, Father Arlo. Opo. Yung pong pinaka-message po talaga sa Pasko ay talagang so much love, so much hope na hinintay natin. Kaya nga po yung ating gospel today, tsaka ebanghelyo natin ay yung ating gospel si Mama Mary, nagpakita sa kanya si Angel Gabriel. At sabi ni Angel Gabriel, do not be afraid. In short, yung hope pong yan can be turned into tiwala sa Diyos. Na lahat ng pangangailangan mo, natin lahat, ay nagkakaroon ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. In God's time, opo. At pag kailangan mo na, talaga binibigay ni Lord. Kamukha Ate Cora. Imagine June 16, almost a little more than 6 months ago. And now here you are, in front of us, doing this
program sa harapan ng maraming tao. At grabe ang asipers mo, Ate Cora. Bakit? Kasi marunong ka magpasalamat. Marunong kang tumano ng utang loob. Una sa Diyos at sa mga taong talagang tumutulong sa PRC at sa iyong pamilya. Kaya the Lord has blessed you so much, Ate Cora. Makita lang kita, Father Arlo, naka-smile talaga ako. Ear to ear ang aking smile. Pero siguro, ang mahalaga na, ano ang iyong mensahe sa mga magsasama-sama mga pamilya ngayong Pasko? Kasi maraming pamilyang hiwalay na sa abroad, or else, kahit nandito sila, hindi sila nakakasundo. So, napakalaga ng ngayong araw na ito, bigyan mo sila ng mensahe na makabubuti sa kanilang pagkasama bilang isang pamilya. Opo. Go ahead, Father Arlo. I'd like to do that, Ate Cora, with a question sa iyo po. Do you believe that health is wealth? Yes. Even if you believe that health is wealth, good relationship is wealthier. Good relationship is wealthier. Ate Cora, ask me why. Well, Ask me why, Ate Cora. Ask me why. well, you can answer that, no? Kaya, ang sa akin, given na bakit kailangan sagutin ni Father Arlo? Kasi sa akin, the period or the times that I have met with Father Arlo, believe na believe ako. Parang naniniwala ako na kapag ako may problema, makausap ko lang si Father Arlo, parang naiibsa na yung aking problema. Tunang-tuno, palagi siya nakangiti. You know, imposibleng hindi ka matuwa kapag hindi mo siya, pag nakita mo siyang nakangiti. Go ahead, Father Arlo. Kaya nga po, Ate Cora, yung good relationship is wealthier. Halimbawa, yung nakangiti si Father Arlo, nakangiti ka, Ate Cora, yung relationship is mas mayaman kaysa health. Kasi po, kahit may sakit ka, yung mga anak mo nagkakasundo, nababawasan sakit mo. Pero kahit wala kang sakit, yung mga anak mo nag-aaway-away, magkakasakit ka. Kaya nga sa Paskong ito, kailangan ang mga magkakamag-anak, especially magkakapatid, habang nandyan yung mga magulang, kailangan nagkakasundo sa diwa ng Pasko. Kaya yun sa pinaka-greatest wish, Christmas wish ng bawat pamilya. Yung magkakasundo, yung mga magkakapatid, nagkakatulungan, yung mga magkakapatid, umaalala sa mga magulang na may edad na, yan po ang pinakamayama sa diwa ng Pasko. Maraming salamat sa yung sinabi sa ating programa. Kasi palagi kong iniisip, ano ba yung observation mo sa mga pamilyang nagkakasama-sama pag Pasko at yun namang hiwa-hiwalay dahil talaga nasa ibang bansa para makapagtrabaho. Talagang hindi madali na magsama-sama, lalo namang mahirap na magsama-sama nga pero hindi nakakasundo. Go ahead, Father Arlo. Opo. Yung pong halimbawa nasa ibang bansa, yung halimbawa yung tatay, halimbawa si daddy o kaya si papa nasa ibang bansa, isang maganda yung technology natin, halimbawa may Zoom link, na kahit na pa halimbawa nag-gather dito sa Pilipinas, yung mga anak at saka yung asawa, via Zoom link, pwede silang, halimbawa, o sige, magkainan tayo. Anong kinakain dyan mga anak? Ito, daddy, to kinakain ko. Tapos, papa na, daddy, kinakain mo dyan. So, pwede sila mag-inggitan. O kaya maganda rin, they pray together bago sila kumain together habang naka-Zoom link yung tatay. On the other hand, isang maganda pagkakataon talaga pagka-Christmas ay yung mga magulang, especially mga may edad na, makita yung nagkakasundo yung mga anak. Ang laking bagay ng kalusugan ng mga magulang kapag ang mga anak ay nagkakasundo. Especially sa panahon ng Pasko. Na simula ng panibagong taon, wow! Ang sarap na take-off nila ngayong araw na to. Take-off nila yan para next year, a lot better for them. Tama-tama, ngayong araw na ito, ang buong pamilya namin ay nagsama-sama. No? Kapatid ko na may asawa, kanyang mga anak na may mga kapamilya, isang lamesa sila. Ako naman isang lamesa, kasama ko yung aking sister-in-law
na namatay ng brother ko, ang aking pamangkin, at saka yung anak kami, asawang doktor, at saka yung kanyang anak. And then sa isang lamesa, yung anak kong pamangkin ko na abogado na accountant din at ang kanyang tatlong anak kasama na rin yung katulong sa isang lamesa. Kompleto kami. Isang lamesang 10, isang lamesang 6, at saka isang lamesang 6 din. Kaya 12 plus 10, 24. Kaya nakakatuwa. Ang saya niya po, ang saya po niya, Ate Cora, ang saya siguro niya. Yes. Ini-imagine ko, maingay, kantsawan. Kaya nga, mga bata, at naiisip ko nga ngayon, na although nagkasakit ako, sabi ko, babalik ta rin ko, ang regalo ko, hindi binabalot, kundi binibigay, dahil kaperahan ang ibibigay ko, para mabili nila kung anong gusto nilang mabili. Kaya, minsan naisip ko, wala akong panahon na lumabas dahil nakaka-quarantine ako. So sabi ko, babaguhin ko ang aking sistema. Bibigyan ko sila ng kalamperang sila mismo bibili kung anong gusto nilang mabili. Opo. At nakakatawa po, Ate Cora, because of your generosity, I'm sure yung mga pamangkin mo, in-enjoy ka nila. Opo. At lalo pa, diba, Ate Cora, pagka yung mga pamangkin mo nagpapasalamat, Tito Cora, thank you. You feel good at a lot healthier kapag may mga ganun pamangkin na tumatanong utang loob sa inyo. Si Father Arlo naman sa bagong taon, dahil si Father Arlo ay hindi na bata, kaya kailangan ibibigay natin sa kanya something na makatutulong sa kanyang mga advocacies. Di ba? Salamat po, Ate Cora. Opo. At ako talagang, even yung PRC po, talagang inaano ko po sa mga ibang kaibigan ko, especially yung pong advocacy po niyo to help the people na nangangailangan ng tulong, like sa mga blood bank, halimbawa those things. Ang laking bagay po, Ate Cora, na yung tulong advokasya po ng PRC, ang laking bagay po sa marami. Sa yung karanasan, Father, dahil siyempre may mga lumalapit sa iyo na kung kailan Pasko ay parang hindi lang maramdaman ng Pasko at lalong nilang ayaw harapin ang bagong taon. Ano yung mga pinapayo mo sa kanila? Dahil ang panahon naman ay hindi forever, no? May mga magbabago din ang kanilang daigdig na hinaharapan. Kaya palagi ko sinasabi, have hope. We are marketing hope. Kasi pag ikaw ay naniwalang may pag-asa, mababago ang daigdig mo, mababago ang buhay mo. Opo. Ang malaking bagay po, at Ate Cora, yung pagkasinabing hope, yung pag-asa. Ang pinaka-handle to lang yan, Ate Cora, is yung connectivity. Number 1 sa Diyos at number 2 sa pamilya. Kapag connectivity po, ang laking bagay para makamove on. Pero once na disconnect ka sa pamilya mo, na-disconnect ka sa Diyos, ay nako, sabi sa'yo, wala kang pangahawakang pag-asa sa buhay mo. Kaya napakahalagang connectivity natin sa Diyos at sa bawat isa para meron tayong totoong pag-asang panghahawakan sa buhay. At may mga pagkakataon na magkakapatid, hindi nakakasundo, hindi patay na nga mga magulang nila, pero ang pinag-aawayan, yung mga mana, yung pinag-aawayan, yung hati-hatian. And yet, may iiwan din nila lahat yan. Yun ang message sa atin palagi na hindi mo madadala sa pupuntahan mo ang mga yaman na iniwan ng mga magulang. Kaya kailangan harapin ang katotohanan na magbigayan at harapin yung mga challenges na iniwan ng mga magulang, di ba? Dahil ang mga magulang, pinalaki kami at pinag-aaral kami at kaya kami naging successful. Pero yung success namin na yan, may kalapat, katapat na challenge. Opo. Kaya kung ako po, Ate Cora, isang tatay o nanay, halimbawa, I'm a parent, halimbawa. Okay, sa mga parents po nakikinig mo, tunanood po sa atin, advice ko po sa inyo, kung kayo po meron Christmas wish, ang pinaka-Christmas wish po ninyo, sabihin sa inyo mga anak, ang Christmas wish ko, ayoko kayo nag-aaway.
Ayoko kayong mag-aaway. Pangalawa, mga anak, ang Christmas wish ko, maintindihan ninyo, ang ibibigay ko sa inyo, mamanahin ninyo, hindi nyo karapatan, kundi pribilehiyo. Ang background po nito, Ate Cora, yung mga magulang ko, bata pa kami, sinabi na kami, whatever we receive, that is a privilege and not our right. Pribilehiyo lang namin, di namin karapatan. Kaya po nung yung mga parents ko, naging matanda na, buhay pa si Mami, binigay sa amin, mamanahin namin. Hindi namin pinag-awayan. Bakit? Kasi yung wish nila, privilege namin, di namin karapatan. Kaya maganda sabihin to sa mga nakikinig at nanonood sa atin, na sabihin yung mga anak nyo, pribilehin nyo. Kasi pagkarapatan yan, ay nako, pag-aawayan nila yan. Lalo pa pag makikialam yung mga in-laws, mga bayaw, tsaka hipag, ay nako, sabi niyo, madating yung away-away na yan kapag nakialam yung mga in-laws. Ano naman ang yung obserbasyon sa ilang mga magkakasama nga sa pamilya, pero kulang sa bonding dahil ang inaatupag ay mga gadgets. Talaga nangyayari yan. Opo. Suggest ko po rin sa mga parents, lalo yung mga anak ay mga Gen Z, mga bata, mga ages high school, elementary. Suggest ko po, since ang number one talaga connectivity yung relationship, sabi ko sa mga kaibigan ko, mga parents, don't allow your children na gumagamit ang cellphone habang kumakain. Opo. Kasi po ng panahon natin, Ate Cora, panahon natin, radyo lang tayo, radyo lang, di ba? Yes. Habang kumakain tayo, mayroon radyo na background. Usap-usap tayo. Tapos kaya manonood sa gabi. Hindi ko makalimutan yun eh. Yung kapitbahay na mayaman na may television, nangangapit bahay tayo para manood ng Oras ng Ligaya at saka Gabi ng Lagim. At saka yung student canteen, naalala ko yun, Ate Cora. Nagkikipanood lang kami. Pero habang kumakain kami, nag-uusap kami. Ngayon, bakit ganun ko disconnected yung ibang pamilya? Kasi nga, pagka meron silang cellphone, yung mga anak, nakabukas yung mundo nila sa labas ng bahay nila. Sarado ang mundo nila sa loob ng bahay. Pero kapag ka nakasara yung cellphone nila, sabi ng tatay, o mga anak ha, huwag yung munang awakin yung cellphone nyo. Kung mag-miss call naman, miss call naman yan, may message naman yan. Balikan nyo after. Kasama yung Ate Cora sa disiplina for connectivity sa bawat isa sa pamilya. Yes. And I also do that kasi sinasabi ko, habang kumakain, walang may hawak ng cellphone, sasara lahat ng cellphone, at hindi mag-entertain ng mga tawag till after the meal. At kung pwede, and nakakatuwa sa amin, my nephew-in-law nagli-lead ng prayer. Kasi basta pag gathering namin, siya ay isang doktor, specialista siya sa mata, siya yung nagli-lead ng prayer. Ang pangalan niya, Dr. Bugani Mercado. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil talagang siya ang masigasig na nagli-lead ng prayer pag kami may gathering. Kaya I cannot help but remember him. So siguro, sa pagpapatuloy natin, may Edison, meron ba tayong break? Opo. Father, tayo po ay magkakaroon lamang po ng commercial break at tayo ay babalik. Yung binigay ko po sa inyong Zoom link, mag-rejoin lang po kayo doon. Tayo po ay magbabalik sa mga ilang paalala. At Gob, meron pong babati sa atin mamaya-maya. Abangan po natin yan. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas.
Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Okay, at nagbabalik po tayo sa ating programa. At ito po, at pakinggan po natin ang mensahe ng ating isang governor na babati po sa ating programa at sa ating lahat. Christmas is the season to remember all of those in your lives who you should be grateful for. And so I take this occasion to thank the Philippine Red Cross for allowing me to be of service through all the years. All of us at the Philippine Red Cross do our best to serve humanity. And that is why Christmas is every day for all of us. It is every day because every day we give blessings to others, whether it be an emergency, whether it be a fire, earthquake, whether it be social services. The Red Cross staff and officers and the Board of Governors are always there in the service of humanity. So this Christmas season, allow me to say thank you. Thank you to my Red Cross family. Thank you to Chairman Dick Gordon, to my fellow members of the Board of Governors. Thank you to all our officers and staff. Thank you to all the chapters, and thank you to all our volunteers. You are blessed because you give so much blessing to others. A happy, joyous, peaceful Christmas and a prosperous and abundant New Year ahead of all of us. Maraming salamat po sa Philippine Red Cross. Yan po ang mensahe po ni ating legal counselor, ang ating Governor Lorna Kapunan, at susundan po yan. Ito po, meron pong nagpahabol sa ating bumati sa mga oras na to, Gov Cora at Father Arlo Yap. Pakinggan po natin. Magandang hapon. Ako po ay si Dr. Gwen Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross, na bumabati ng isang masayang Pasko at makabuluhang bagong taon ang sumaatin lahat na kahit sa kabila ng naging pagsubok at iba't ibang mga hamon sa buhay. Tayo po ay patuloy pa din sa pagbibigay ng tulong o kalinga sa mga nangailangan kagaya ng programa ng Kalinga hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas na tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng mahahalagang impormasyon ng mga naging programa at mga pangyayari sa Philippine Red Cross. Nagpapasalamat po tayo sa ating napakasipag at mahal na Philippine Red Cross Vice Chairperson, Governor Alma Corazon de Leon, at iba pang mga miyembro ng Philippine Red Cross Board of Governors, lalong-lalo na si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, na naging kahalili ng programa na ito sa mga naging parte ng programa at lalo na sa mga sumusubaybay na tulad ninyo. Ngayong Pasko, ating sanang bigyan pansin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan at pagbibigayan at pagdadamayan sa isa't isa. Muli, pinapaabot ko ang mainit na pagbati ng maligaya at sama-sama tayo sa Pasko at masaganang bagong taon.
Yan, ang pagbati sa atin ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Gov Cora, anong masasabi niyo po? Yes, ako naniniwala na nabasa ko na yung kanyang message earlier, pero iba yung talagang siya mismo ay nagsalita. At yung mga huling nag-light sa atin o nanonood, gusto kong sabihin na ang nasa retrato ay si Father Arlo Yap, Executive Secretary of CBCP, Episcopal Commission on Biblical Apostolate and Parish Administrator of Santo Niño de Diolago, Quasay Parish, Quezon City. Baka akala nyo, kulang pa yung aking sinabi. Kaya tuwan-tuwa ako na for our episode ngayon, kay no less than Father Arlo Yap has joined us at palagi nating kasama ang topic Suki. natin, tamang wish natin ng lahat ngayong Pasko at bagong taon. Ano ang wish mo ngayong Pasko? Gov Cora. Yan ang ibang message ni Father Arlo. Ano yung wish mo? Tapos si Father Arlo din, ano yung wish niya sa atin? Diba? Go ahead, Father Arlo. Anong wish mo, Father? Nakamute ka yata. Ang wish ko, yan. Okay na po. Ang wish ko, una sa lahat, yung advokasya ng PRC, yung Kalinga, at dumami mga volunteers na magmamalasakit sa kapwa Pilipino. Opo, yung malasakit, especially yung mga nakinabang na mga tulong ng PRC, out of gratitude, tumulong sa iba. Kasi Edison tsaka Ate Cora, for me, the most basic element of any generosity is gratitude. Opo. Tama Yan po. po ang pinakauna. Ang pinakatalagang unang elemento ng pakikiisa sa tao para mag-reach out, para sa generosity, ay nandoon sa pagtanaw ng utang na loob. Yung sinasabi kong gratitude. Kaya nga ang wish ko po, sana mas dumami ang mag-aali ng panahon, ng talino, ng oras, at ng kakayanan para marami makatulungan sa bansang Pilipinas na mga Pilipino nangangailangan nito. Yun po ang aking pinaka-wish. At last, ang pinaka-wish ko po si Ate Cora ay lalo lumakas at lalo makapagdulot ng tulong sa... Ate Cora, alam niyo po, ibang klaseng leadership niyo, ibang klase. The mere fact nakita rin ko kay Dr. Gwen, yung leadership niyo very inspiring. Kaya marami upcoming na mga governors pa na totoong gustong maging idol kayo dahil sa ganda ng gawa niyo pong pamamalakad po sa PRC bilang Vice Gov. Opo, talagang pray ko talaga, Ate Cora, humaba ang buhay niyo. At si Edison naman, ang wish ko, Edison, una, yung effectivity mo as a radio broadcaster, at higit sa lahat, yung pamilya mo ang lagi nandyan sa tabi mo. Opo. Thank you, Father. Yes, Father, meron pong nagpapaabot ng tanong dito. Sabi po nang nag-text sa akin, paano daw po yung mga traditional na mga ginagawa sa mga ninong at ninang na pag may inaanak? Dapat po ba talaga nagre-regalo tayo sa mga inaanak natin tuwing Pasko? At dapat ba pera ba o ibibigay o ano? Ayun, matanong ko po daw kayo tungkol dyan, Father. Okay. Naging tradition talaga yan natin ever since. Opo. Bata ako, naalala ko, pumipila kami sa mga ninong namin, ninang namin, sa mga tito-tita namin. We visit them. At in one sense, that is already something good na meron tayong connectivity, yung mga ninong sa inaanak. Ay yung connectivity na gano'n. Kahit na pa, ibig pera-pera. Okay? Opo. Pero I think, Edison tsaka Ate Cora, better than nothing, yun yung connectivity na sa nino at ninang. On the other hand, pwede kong dagdagan, halimbawa, bago magbigay si Ninang Cora, bago magbigay si Ninang Cora sa inaanak, pwede sabihin, inaanak, asa si Papa Jesus, tumuro, okay, 500 pesos. O kaya, anong mo, halimbawa, inaanak, anong masasabi mo sa papa mo? Si Papa, ganyan. Parang gagawa mo siya ng feedback. Okay? Yeah. Bago siya magbigay. Actually, sa amin ngayon, meron pa kaming game na Jack and Poy. Jack and Poy, lahat ay may hawak na
500, na 50 pesos. Pag natalo ka, bigay mo ng 50 pesos mo. At the end, maring wala ka ng 50 pesos, pero isa o dalawang kasama ay nanalo ng malaking halaga. Bato-bato pick, bato-bato pick. Opo. So, medyo inuubo ako, pero naniniwala ako na gagaling ako dahil nakausap ko na si Father Arlo at mabiblessan ako ngayong araw na to. Kaya sa pagpapatuloy natin, Father, no, ang gusto kong sabihin, tanungin ka, ano yung message mo sa mga may hidwaan, sa mga pamilya, yung hindi nakakaunawaan? Panahon na ba para harapin nila ang katotohanan na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord? Maganda na bago tayo kunin ni Lord, may kahandaan tayo. Ano ang say mo tungkol dito, Father Arlo? Opo. Sa mga hidwaan po, una, dalawa lang sila mag-uusap. Walang kasamang iba. Wala yung bayaw o hipag. Walang amuyong. O wala amuyong po, tama po. Sila yung mga kumisan yung alam niyo yung nanggagato ng galit. Gatong. Sulsol. Dalawa muna. Opo. Pangalawa, kung dalawa sila nag-uusap, maganda meron third party. Ang third party mag-a-advise sa kanila. Yung nakakatanda. Opo. Para sa reconciliation. At pangatlo, pwede maging Christmas wish ng parents yun. Ang mga anak, bilang tulong nyo sa akin, sana nag-usap kayo para ma-motivate yung mga bata mag-usap sila. Yeah. At malaking bagay din po, kahit na magkakagalit yung magkapatid, yung mga pamangkin, yung mga anak nila, magpipinsan, okay naman sila, wala silang problema eh. Malaking bagay is one element po ng reconciliation. May mga anak-anak nila ay nagkakasundo, sila lang hinihintay. Lalo ba kapag ina-imagine ko Ate Cora kumakain ng gano'n, di ba? Siyempre, family reunion. Tapos, isang table ng kabila. Isang table ng kabila. It's also a factor, Ate Cora, na yung eldest sa magkakapatid, kahit wala na yung mga parents, ang eldest, ang third parent. Halimbawa, table. Kung ako'y eldest, ako na mag-initiate. O mag-usap kayo ni ate. Kailangan nyo yan. Punta kayo sa labas, sama kami kumakain dito, mag-usap kayo. O gusto nyo, tatlo tayo mag-usap-usap. Pwedeng mag-initiate yung eldest. Kasi siya yung pangatlong magulang na siyang gagamitin ni Lord para sa kanila. Sinusunod ko yan ngayon. Kasi ang natitira na lang sa amin 5 magkakapatid, yung nauna, yung brother ko na number 2, tapos sumunod yung sister ko na eldest, who never married, pero namatay siya 2 years ago. So, ang namumuno ngayon, ang naglilid ngayon, ay yung nurse kong sister na sinundan ko ng asawa, doktor. Pareho silang elderly at I give them the highest respect. At ngayon, nandito pa sila. We're closing our Christmas lunch at iniintay nila akong matapos itong radio program at magbibigayan na kami ng mga pamaskong handog. Ang handog, pwedeng nakabalot, pwedeng papel. Kasi wala nang halaga ang bariya ngayon eh. Kailangan papel. Oo nga po. At meron pang dapat amount alam mo, Father, pag may mga nagmamalimos na mga kasamahan natin diyan sa mga kalsada, sa lansangan, sa loob ng jeep, lalapit sa iyo, hindi lang anong sasabihin niya, kaunting barya, ang sasabihin niya, pwede po bang makahingi ng 100? may figures na eh. Regarding Edison na Ate Cora gift giving nag-imbento ako Ate Cora ng gift giving ko. Ang title ko po, Ukay-Ukay. Ginagamit ko po ito every year sa family ko for the past 25 years na. Every year. Kasi ang December 25 po, birthday ng daddy ko rin. Si daddy ko at 96 years old. Ang ginagawa ko po sa Ukay-Ukay, Ate Cora, just to briefly lang po. So yung mga gamit ko ng mga bago na hindi ko kailangan, like extra large, na t-shirt, yung
yung mga chocolates ko na pwede pang ibigay, yung mga gamit ko na hindi ko na kailangan, pati towels, iniipon ko yan. Okay. Tapos yung mga nagamit ko, like towel ko nagamit, yung ibang t-shirt ko, yung mga luma, iniipon ko na pwede pa magamit nila. Ngayon, paghahaluin ko yung luma at bago, tatanggal ko yung bago, yung kanyang packaging. Opo. Okay? Sabi yung packaging niya para yung mga bago na wala sa mga plastic, ihalo ko sa luma. Pag luma maging bago, bago maging luma. Ngayon, ilalagay ko sa isang lugar yan, hindi nakikita nila. Tapos yung mga participants, magbabaman ko sila ng kukuha sila ng number sila. 1 to 40. 1 to 40. Number 1, tatakbo sila. 5, 4, 3, 2, 1. Kukuha yun. Tati Cora, kukuha. Ano naman ko nila? Kanila yun. Sinashopping yung ukay-ukay mo. Sinashopping. Pero, ang maganda nito, meron silang sense of ownership kasi tinakbo nila Talagang tumakbo sila. Ang ganito, halimbawa, minsan after 1 year, nakita ko yung t-shirt ko doon sa pisang sa pamangkin ko. Kilala ko yan na. Opo, tito, ukay-ukay. Yung ownership nila. Kasi po talagang tinakbo nila yun Ang saya po yung every year po. Si Arlo, hindi kinakailangan maglagay pa ng package na ibabalutin pa. Ako din. Hindi na ako nagbabalot. Opo. Ginawa ko ukay-ukay. Kaya yung ibang... Na-mention mo yan. Meron akong 11 t-shirt na ilalabas ko ngayon at titingnan ko kung kanino magkakasya. Line up. Kung kasya sa inyo, take it. Diba? At akong 11 ang meron. Basta Ate Cora, maganda, tanggalin mo sa plastic. Kung makuha nila small, problema nila yun. Magpapalitan sila, Ate Cora. Yes. Okay mo, Ate Cora, halimbawa, 11 yun, okay? Di paano mo yung 11 persons, may number sila. Tapos tanggalin mo sa plastic yung t-shirts mo. Ngayon, pag nakita ko, halimbawa, nakuha ko small, may medium ako. Tapos exchange. magpapalitan yan. Yes. Suggestion ko lang po, Ate Cora. Try po. Nice to know. Pero, mukhang malapit na tayong matapos. Okay lang po. At ano pa ba yung message? Hindi, ako po. Kasi para bigyan na natin ng final words ang ating bisita na swerte tayo. Opo. Na si Father Arlo Yapang ating panauhin dahil parang bineblessa na niya tayo sa ating programa. Dapat may simbayan si Father at talagang nahata ko lang po. First week pa lang ng December, talagang tinawagan ko na po siya para makasama natin. At kinakamusta rin po kayo, Father, nila Charles, tsaka nila nung misis niya, nag-message po sa akin kaninang maga. At sila po ay nakikinig. At tayo ay sa ngayon ay 14 views sa Facebook, sa ating Facebook Live. At maraming salamat sa mga 14 na nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Siyempre, nandito rin tayo sa PTB4, sa Digibox, sa For the Box, channel 45 to 49 na. Channel 4 po yan, yung test broadcast po sa For the Box. Live din po tayo sa TV. At syempre, 738 kHz sa Radyo Pilipinas. Sana po, Father, itong mga magagandang mga nakukuha natin na talaga nagbabago, bumubuti ang mga bawat isa sa atin. Hindi lang Pasko, itong Christmas season, no? Sana lifetime tong nangyayari na nagkakapatawaran, nagkakausap, yung dating magkagalit. Ano po? Kaya nga Edison, gustong-gusto yung kanta na Pasko ay sumapit. Na kahit di Pasko tayo magbigayan, ang dulo niya kahit hindi Pasko tayo magbigayan. Ayun. Yun ang dulo niya In other words, ang pagbibigayan hindi seasonal. Opo. Ang pagbibigayan ay ugali. Ang pagbibigayan ay naging kultura, naging habit. Hindi siya seasonal. Correct. Kahit hindi Pasko tayo magbigayan. Okay. Father, napakaganda ng ating episode ngayon at nire-remind ko yung mga nanonood nakikinig sa atin. Tayo po ay lumalabas tuwing linggo, 3 o'clock, 3 to 4 o'clock. At sabihin nyo po yung mga gusto nyo pang marinig, mga taong gusto nyong maanyayaan natin para mapalakas natin ating programa, Kalinga mula sa Red Cross. Edison, go ahead. Opo, at yan po, hihingan na natin ng pinal na mensahe si Father at nais lang natin batiin itong si Ma'am Bioli. Nanonood si Ma'am Bioli sa atin sa mga oras na to, si Ma'am Bioli Campo ng Office of the Board. Father,
bigyan niyo po kami ng inyong final message at saka may kasamang prayer. Tsaka blessing. Opo. Yeah. Opo. Ang greatest na Christmas gift natin ay connectivity natin sa Diyos. Because ang Diyos mismo ay nagko-connect na sa atin eh. Parang siya mismo ang nag-i-initiate na mapalapit tayo sa Kanya at yung buhay natin ay umangat. Ngayon siya na nag-i-effort, nag-i-initiate na mag-reach out sa atin through His Son Jesus na isisilang ng Inang Birheng Maria. Ngayon, on the other hand, tayo na mag-effort to reach out to God. Yung connectivity na yon. And everything will follow. Kaya sabi ni Jesus, kung kayo nahihirapan, come to me. All you find life burdensome, and I will give you rest. Kung nahihirapan kayo. Kaya yung connectivity napakalaga. At yung pangalawang connectivity sa pamilya. Kaya nga dapat nakakasundo. Gawin yung Christmas gift na lang, ha? Ang iyong malasakit sa kapatid mo, hindi mo kinakausap. Kung ikaw nakakatanda, ikaw mismo lumapit. Kung ikaw nakakatanda. At I'm sure, pag nakita ng mga anak mo yan, ito maganda, Ate Cora, pag nakita ng mga anak na yung tatay ay lumapit sa tita nila, nakagalit ni tatay, sabi sa'yo, Ate Cora, grabe inspirasyon na yon. Gagamitin ng mga bata yung for the rest of their lives. Kaya nga, yung ganong klaseng connectivity, pag naramdaman ng mga bata, maging kultura nila ng bonding, culture of bonding, every Christmas. At yung culture of bonding na yon, mananatili every day of their lives. Kaya number 1 po, connectivity sa Diyos. At number 2, connectivity sa pamilya. Yun po yung aking mensahe po sa inyo, Ate Cora, at sa Edison, sa lahat na nakikinig at nanonood po. Okay. Well said, well said. Okay po. Edison? Yes po. At try na tayo. Opo. At tayo nagpapasalamat muli sa panahon at oras na binigay po sa atin ni Father Arlo Yap. Siyempre ngayon ay disperas po ng Pasko at meron po siyang misa rin pa yata mamaya. Pwede po ayan magpa-anyaya rin po kayo, Father, saan po kayo nagkakaroon ng misa at saka saan po kayo nila nais makita. Opo. Ngayon po ay nasa Santo Niño de Violago po ako sa may E. Rodriguez, Quezon City. Kung alam niyo po St. Luke's, no po. Kung St. Luke's galing ka ng Cubao, opo. Kung galing ka ng Cubao, galing St. Luke's, after St. Luke's, SNR, after SNR, Walter Mart. Yung Walter Mart sa likod po noon ng Violago. Nagmimisa po ako dyan pag Sunday, every 9 a.m. and 6 p.m. pag Sunday po. Mamayang gabi, 8 o'clock po, bisperas po ng ating Pasko. 8 o'clock, mamayang gabi. Once again, thank you very much. Kaiba ang naging programa natin. We learned so much, nakakataba ng puso, at hindi tayo makakalimot kay Father Arlo Yap. Opo. Huwag natin kalimutan, ipagdasal din natin si Father Arlo Yap for long life, sapagkat tayo ay magtutulungan to make sure that we really enjoy a long life. Maraming salamat. Thank you po, Ate Cora, Vice Gov. Can I give you my blessing po sa inyo pong dalawa at higit sa lahat sa ating mga sumusubaybay sa ating programa? Of course po. May the Lord bless you and keep you stronger every day. May the Lord give you that motivation to healing of relationship and healing of other infirmities. And I bless you, Ate Cora, Edison, together with our viewers, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Merry Christmas po. Thank you. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong disperas ng Pasko, December 24. Salamat po kay Father Arlo Yap at sana po sa mga susunod pong ating programa, kayo ay aming makasama muli dito sa ating programa. At syempre, ilang oras na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa lahat ng mga volunteers, sa lahat po na bumubuo ng ating programa sa Philippine Red Cross po. At syempre, kasunod na po nito ng pagbabalita hatid po sa inyo ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino, 4 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.